Ano ang nangyari kay Jimmy Gracie? Ang 20 anyos na Amerikanong estudyante na nawala matapos maglakwatsa sa Barcelona ay natagpuang patay sa tubig. Huling nakita siya sa isang sikat na nightclub bago biglang nawala. Ayon sa investigador, may bagong pahiwatig mula madaling araw na maaaring magbunyag ng totoong nangyari sa madilim na baybayin. Tinututukan natin ang kasong ito na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Jimmy Gracie ay panganay sa 5, minamahal na anak, at isang fraternity brother na kilala sa pagtulong sa iba. Ngayon, iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Espanya ang misteryosong pagkamatay niya matapos ang isang night out noong spring break. Ito ang ilan sa mga bagong larawan mula sa Associated Press ng mga awtoridad na nagtatrabaho sa lugar kung saan umano natagpuan ang katawan ni Gracie noong maagang bahagi ng Huwebes ng gabi. Ayon sa Fox News, isang marino worker ang nakakita sa katawan ni Gracie at agad tumawag ng pulis na nagkordon sa lugar para imbestigahan. Ngayon baka maalala ninyo na mas maaga ngayong linggo, may isang lokal na media outlet ang El Periodico na naglabas ng ulat na iniimbestigahan ng pulisya ang posibilidad ng foul play. Ngayong Biyernes, sinabi ng pulisya na isinantabi na nila ang posibilidad ng foul play sa ngayon. At lumalabas na iniulat ng pagkamatay ni Gracie ay isang aksidente. Ayon sa confidential na source ng The New York Times na malapit sa investigasyon, na gumamit ng salitang yon, at sinabing lahat ng ebidensya ay tumuturo sa aksidente. Ngunit may mga tanong pa rin. Habang walang kumpirmadong sanhi ng pagkamatay, dapat imbestigahan ng mga detektib ang lahat ng posibleng anggulo, kahit mukhang hindi pagpatay ang dahilan. Marami pa ring tanong dito at may bagong impormasyong lumalabas na yung Biyernes mula sa surveillance camera na tumutulong sa awtoridad tukuyin paano napunta si Gracie sa tubig. Bago yan pag-usapan, repasuhin muna natin ang kasalukuyang timeline. Si Jimmy Gracie ay nasa Barcelona para bisitahin ang mga kaibigang nag-aaral sa abroad. Spring break niya mula sa Universidad ng Alabama. Taga Chicago siya. At nung Lunes ng gabi, nagpa siya ang grupo na kasama niya na lalabas sila at pupunta sa isang sikat na nightclub sa Barcelona. Ito ay larawan ni Jimmy mula sa gabing yon ayon sa kanyang ina. Ngayon, ang nightclub ay tinatawag na Shoko at ito ay nasa tabi mismo ng dagat sa Barcelona. Napaka-popular na lugar, hindi ito kahina-hinala. Sa katunayan, ito ay naranggo bilang isa sa mga nangungunang nightclub sa buong mundo. Kaya ito ay isang lugar na kilala ng maraming tao. Sa mga larawan sa loob na dikit-dikit ang tao, hindi pa rin siya kung ilan ang kasama ni Jimmy at kung may nakilala sila sa nightclub ng gabing yon. Sa hindi malamang dahilan, habang nagpapatuloy ang gabi, si Gracie ay nahiwalay sa kanyang grupo. At hindi malinaw kung baka si Gracie ay nagdesisyong magtagal pa at pauwi ng iba o kung may nangyaring dahilan kaya siya nahiwalay sa mga taong kasama niya. Huling nakita si Gracie mga 3:00 ng madaling araw noong Martes. Nakabalik ang grupo niya sa Airbnb na tinutuluyan nila. Nagpost ang nanay ni Jimmy sa Facebook tungkol sa pagkawala ng anak niya at naglagay ng mga larawan para matulungan siyang mahanap. Lumipad patungong Barcelona ang pamilya ni Jimmy ngayong linggo para tumulong maghanap. May Facebook groups ng Amerikanong estudyante sa abroad na nagbabahagi ng larawan niya online. May mga poster tungkol sa pagkawala ni Jimmy na nakapaskil sa lugar sa Barcelona kung saan siya nawala. Ngayon, ang nightclub na ito ay nasa tabing dagat ng Barcelona. Hindi naman mukhang malalakas ang alon dito kahit katabi ito ng beach. Ito ay isang lugar na mukhang tahimik. May marina, mga pantalan, isang jetty, at ito rin ay isang lugar na may mga kamera sa tubig. Ito ay screen grab mula sa skyline webcams ng marina na malapit sa kung saan umano natagpuan ang katawan ni Jimmy. Dalawang malaking paiwatig ang hawak ng otoridad bago natagpuan ang katawan ni Jimmy. Isa na rito ang cellphone niya. Sabi ng pamilya ni Jimmy, nasa pulisya na ito matapos kunin mula sa isang inaresto. Hindi pa rin natin alam ang detalye ng pagkakaresto at kung paano nakuha ng taong yon ang cellphone ni Jimmy o paano ito natagpuan ng otoridad. Paano nila nalaman na ang cellphone na ito ay konektado sa nawawalang Amerikano? Ngayon, isa pang matibay na ebidensya ay ang pitaka ni Jimmy na natagpuang palutang sa tubig ilang oras bago nahanap ang kanyang katawan. Wala pang tiyak na sanhi ng pagkamatay ni Jimmy at hinihintay pa ang resulta ng toxicology test. May bagong impormasyon na darating sa Biyernes. May media outlet sa Espanya na El País na nagulat ng security camera footage ay nagpapakitang mag-isang naglalakad si Jimmy papunta sa pantalan. At ayon sa ulat,
Ipinapakita ng camera footage na ito na nahulog siya sa tubig. Ang marina kung saan umano natagpuan ng kanyang katawan ay katabi lang ng nightclub. Hindi pa inilalabas sa publiko ang footage na yon, at ang mga pulis sa Espanya ay hindi pa nagbibigay ng komento o kumpirmasyon tungkol sa impormasyong inilalabas ng El Pais na media outlet. Walang duda na ang kwentong ito ay pinakamasamang bangungot ng bawat magulang. At matapos matagpuan ang katawan ni Jimmy, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Jimmy na nagsasabing, "Lubos kami nagpapasalamat sa kabaitan at malasakit na ipinakita para sa aming pamilya sa napakahirap na panahong ito." Nagpasya kaming itigil muna ang mga panayam sa media sa ngayon upang mag-focus sa pagiging magkakasama at pag-aalaga sa isa't isa. Salamat sa paggalang sa aming privacy at sa pagsama ng aming pamilya sa inyong dasal. Magbabahagi kami ng balita kapag kaya na namin. Sa kasamaang palad, hindi ito ang unang beses na may pamilyang nakaranas ng ganitong matinding kawalang katiyakan tulad ng kasong ito. Baka natatandaan ninyo noong nakaraang taon nang mawala ang Amerikanong estudyante na si Sudik Shakunangki noong spring break sa Dominican Republic. Nawala siya matapos pumunta sa dalampasigan, kasama ang isang lalaki sa isang all-inclusive resort noong madaling araw. Inaresto ng mga awtoridad sa Dominican ng lalaki, pero pinalaya at pinauwi sa US. At naniniwala silang aksidente ang pagkamatay ni Kunangke. Sabi ng ABC News, iniisip ng mga awtoridad na nalulod siya, pero hindi nahanap ang katawan niya. Ngayon, maaaring maalala ng mga tao ang kaso ni Riley Strain, ang estudyante sa kolehiyo na nawala matapos uminom kasama ang mga kapatid sa fraternity sa Nashville noong 2024. Natagpuan ng katawan ni Strain sa ilog 2 linggo matapos siyang mawala. At ang ikinamatay niya ay pagkalunod at pagkalason sa ethanol. Halos triple ang antas ng alkohol sa dugo niya kumpara sa legal na limitasyon. Ngayon, aksidente ang sani ng kanyang pagkamatay. Noong Marso nakaraang taon, nagsampa ng kasong sibil ang pamilya niya laban sa fraternity ni Strain at ilang miyembro nito. Nakasad sa kaso na inakusahan ng fraternity brothers ni Strain na pinilit si Riley uminom at hindi siya inalagaan ng malasing siya. Nagpasya ang hukom laban sa pamilya noong Disyembre ng nakaraang taon. Ngayon, malinaw na masyado pang maaga para malaman kung magkakaroon ng anumang uri ng civil action sa kasong ito na kinasasangkutan ni Jimmy Gracie. Pero ang sitwasyong ito ay isa na namang halimbawa ng isang pamilyang naiwan na punong-puno ng dalamhati na napakahirap isipin. Nag-post ang kapatid ni Jimmy sa Instagram ng larawang ito at sinabing, "Para sa pinakamabuting kuya na maaaring hilingin." Jimmy, napakabuting huwaran ka sa akin at marami akong natutunan sa'yo. Miss na kita at alam kong miss ka rin ng lahat. Miss ko na ang paglalaro ng catch kasama ka sa likod bahay. Miss ko na ang maglaro laban sa'yo sa Madden. Miss ko na ang paglangoy sa lawa kasama ka tuwing tag-init. Sana magkaroon pa ako ng isang araw, isang tawag o usapan pa bilang magkapatid. Miss na miss kita, higit pa sa may intindihan ng iba. Alam kong kasama mo na si God. Bantayan mo kami. Mahal kita. Pahinga ka na. Kasama natin dayon ang Forensic Death Investigator, Profesor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University at host ng Body Bags na mapapanood nyo na sa YouTube para pag-usapan ang kasong ito. Joseph Scott Morgan, masaya akong nandito ka tulad ng dati. Iniisip ko lang ang pamilyang ito ngayon. Talagang isang bangungot ito. Nagsisisimula na tayo makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa maaring nangyari. Alam mo, alam natin na natagpuan na ang katawan. Tinanggal na ng pulisya ang posibilidad ng foul play at mabilis nilang ginawa yon. Anong ilan sa mga tanong na merong ka pa rin sa puntong ito? Ganito kasi ang problema at siguro, ewan ko baka nagkakamali ako sa timeline dito pero isa sa mga bagay na hindi ko pa nagawa bilang death investigator sa eksena ay analisin ang posibilidad ng foul play bago mag-autopsy. Yung pahayag na yon ay ginawa agad-agad pagkakuha ng mga labi. Walang sinuman sa eksena ang kwalipikado magbigay ng pahayag. Dapat forensic pathologist ang magsabi niyan. Okay, kasi wala kang alam. Hindi nito kinokonsidera ang nangyayari sa loob ng katawan. Paano mo ito masusuri sa mismong eksena? Sa tingin ko, malaking bahagi yon ng usapan. Hindi rin natin alam mula sa toxicology kung ano ang maaring nasa sistema niya. Lahat mula sa dugo, ihi, apdo, vitreous, at oo nga pala, laman ng tiyan. Dahil kailangan ding suriin yon. Kaya yun ang tinitingnan mo at sinusubukang intindihin, sinusubukang unawain
kung ano ang mga nangyari sa binatang ito na natagpuan sa tubig. Ano ang nangyari bago iyon? Alam mo, isang bahagi lang ang matagpuan ng katawan at natutuwa ako na nakuha na nila siya. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa mga minuto at oras bago siya napunta sa club at natagpuan sa tubig. At gusto kong mag-ingat para hindi ako magbigay ng haka-haka tungkol dito. Pero alam mo, minsan, at may mga bagay na maaring nawawala sa pangsasalin. Dahil tulad ng salitang foul play dito sa Estados Unidos, ay maaring may isang ibig sabihin, alam mo na. At sa Espanya, maaring iba ang ibig sabihin nito, di ba? Tulad ng kapag sinabi nila, halimbawa, ayon sa media outlet na ito, El Pais, kung may totoong video na nagpapakita sa kanya na naglalakad mag-isa sa pantalan at nahulog siya sa tubig, alam mo na. At sinasabi nila, di ibig sabihin nun, wala nang foul play. Siguro nahulog lang talaga siya sa tubig. Hindi natin alam kung anong nasa katawan niya o kung paano siya. Basta naglakad sa pantalan at nahulog. Lalo na kung madilim. Hindi ko alam pero parang kapag sinasabi mong walang foul play, parang sinasabi mo na alam mo na lahat ng nangyari bago mangyari yon. Hindi naman ibig sabihin may nagtulak sa kanya, pero posible. Hindi ko rin sinasabing posible. Kaso hindi lang talaga natin alam ang nangyari nung gabing yon. Parang sa Espanya, baka may natuklasan silang parang mahiwagang susi sa mga investigasyon. Parang akala nila kaya nilang makita agad ang hinaharap at bigyang kahulugan ito. Pero sa totoong investigasyon, matagal talaga, Chris. Alam mo naman, matagal ka nang nagbabalita ng mga kaso at may proseso talaga sa lahat ng bagay at sistematiko ito. Kaya nga nakabase tayo sa siyensya. Ito ay agam ng krimen, ito ay forensic na agam. At ang mga sagot na ito ay hindi minamadali. Nangyayari talaga ito. Nangyayari rin ito sa paglipas ng panahon at kailangan gawin isa-isa. Kaya naman talagang may problema ako kapag may mga taong nagsisimulang magbigay ng mga komento na ganito at ang dami pang ingay sa paligid na naririnig natin. Ibig ko sabihin, Diyos ko, ang cellphone ng bata ay natagpuan sa pag-aari ng ibang tao at sinasabi pa nila na may nangyaring pag-aresto na nakarecover ng cellphone. Paano mo ipapaliwanag yon? Wala sa kanya ang pitaka niya. Marami na akong hinawakan na kaso na naglabas kami ng bangkay mula sa tubig. At madalas, ang mga gamit tulad ng pitaka ay mas lalo pang dumidikit sa loob ng bulsa ng namatay. Alam mo, tinanggal ba ang pitaka? Binuklat at pagkatapos ay itinapon na lang? Ano ang nawawala sa pitaka? Nandun ba ang kanyang ID, mga credit card? Kilala ba siyang magdala ng kahit anong pera, euros? Euros ang gamit sa Espanya. May dala ba siyang dolyar na Amerikano? At nasaan ang kanyang pasaporte? Gusto ko ring malaman, nasa kanya ba ang pasaporte niya? Ako kasi, hindi ako umalis ng bansa nang walang pasaporte. Lagi ko yun dala. Kaya sa tingin ko, marami pang kailangang intindihin dito kaysa basta-basta na lang magbigay ng mabilisang opinyon. Karapat-dapat ang pamilya sa mas maraming impormasyon kaysa dito at kailangan itong suportahan ng siyensya. Oo, walang duda. Alam mo, tungkol naman sa bahagi ng siyensya, ang katawan niya huling nakita siya 3:00 ng madaling araw noong Martes. Kinaumagaan ng Martes, paggising ng lahat, nasaan si Jimmy? Doon nagsimula ang paghahanap hanggang sa matagpuan ng katawan niya. Maagang gabi ng Huwebes yun sa Barcelona. Paano kapag tungkol na sa toxicology test at sinusubukang alamin kung ano ang nasa sistema niya? Halimbawa, posible pa ba? Pagkatapos ng katawan ay nasa tubig ng matagal na panahon, posible pa bang gawin ang toxicology test? At malaman pa rin kung anong nasa sistema ng tao nung siya'y namatay? Oo, siyempre. Sa totoo lang, pwede pa nga nating palawigin pa yon. Alam mo, ang 2 araw ay hindi naman ganun katagal pagdating sa forensic toxicology. Madali lang yon. Depende lang talaga. At iniisip ko rin, Chris, tungkol sa bilis nila sa toxicology. Alam mo, gaano ba sila kadesidido, alam mo, na makuha agad ang mga resulta? Dahil sa Amerika, ginagawa namin ang tinatawag na Standard Forensic Panel, kung saan hinahanap namin ang anumang uri ng ipinagbabawal na gamot, okay? Anumang maaring makita dyan, lahat mula, alam mo, mula sa opiates hanggang sa cocaine metabolite, hanggang sa amphetamines at lahat ng ganitong klase ng bagay. At iniisip ko na parang ganun din siguro ang magiging proseso. Pero isang bagay na talagang pinagtataka ko,
Mag-check ba sila para sa mga bagay tulad ng date rape drugs? Magsisimula kang mag-isip tungkol sa rehibinol at sa mga ganitong bagay na sa kasamaang palad, nakita na natin sa mga bar na may inuming nilalagyan ng kung ano-ano sa paglipas ng mga taon. Hindi na ito bago, matagal na nating napag-uusapan at paulit-ulit naririnig ng mga tao. Pero komplikado itong usapin dahil hindi naman basta-basta makakapunta agad ang pamilya doon. Halimbawa, taga Chicagoland sila kaya hindi rin sila madaling makakapunta sa opisina ng Cook County Medical Examiner para makausap ang forensic pathologist. Ang anak nila ay nasa Espanya. Sige, sino ang magtatanggol sa kanila ngayon? At alam natin ito dahil sa paglipas ng mga taon, marami na tayong mga kababayan na namatay sa ibang bansa. At ang iyong point of contact sa pamamagitan ng State Department kadalasan ay may point of contact na malapit sa State Department kung saan may FBI agent, parang resident agent na nandun. Chris, gusto kong sabihin na umasa kong andun ang taong yon sa lugar ng mga labi ng batang ito na tinatawag kong bata. Adulto na siya pero sana may kasama ang mga labi niya na magtatanggol para sa pamilya. Dahil gusto kong malaman ng higit pa kaysa sa mga komento lang nila. Sige, gusto kong malaman na meron pa ring toxicology na nagawa na ito ng FBI noon na may sample na mari nating dalhin pabalik sa Amerika at mari nating suriin dito sa ating bansa. Pati na rin mga tissue sample. Magiging interesado talaga ako dyan. Gusto kong malaman na magkakaroon ng access ang pamilya dyan. At saka, ang kailangan ko lang gawin ay banggitin si Natalie Holloway. Ibig ko sabihin, Babanggitin mo na lang yan at medyo pareho ang sitwasyon dahil nasa ibang bansa siya at nagbabakasyon. Sige. At tumagal yun ng matagal-matagal na panahon. At malinaw naman, ang Aruba ay hindi Espanya, pero ang Espanya ay hindi Amerika. Kaya naman may sarili tayong paraan ng paggawa ng mga bagay dito. At umaasa lang ako na mayroong isang tao na pwedeng gumabay dito, siguro mula sa FBI na pwedeng mag-asikaso ng prosesong ito para makamit ng pamilya ang hustisya. Oo. At yung nga ang bagay, kahit ano pang sagot at umabot na ito sa puntong ayaw ng lahat, alam mo yon, talagang bumigat ang pakiramdam mo kahapon nang marinig mo ang nangyari. Lalo na nung natagpuan ang katawan niya. Pagdating sa sani ng pagkamatay, halimbawa kung pagkalunod dahil natagpuan siya sa tubig, dapat alamin kung may ibang salik na nakadagdag. Kung pagkalunod nga ang dahilan, tiyakin natin na wala nang ibang naging sani. Kaya't itinuturing na pangunahing sanhi ang pagkalunod. ano pa ang posibleng dahilan maliban sa pagkalunod kung yun ang pangunahing sani ng pagkamatay ayon sa autopsy? Oo, Ang pangunahing sanhi rito ay pagkalunod. Agad itong makikita ay sa autopsy, lalo na sa pagsusuri ng mga baga. Titingnan din talaga natin ang loob ng tainga na isa sa mga ginagawa natin kapag may kaso ng pagkalunod. Karaniwang ginagawa yan. Ang problema, paano siya nalunod? Sige. Nalunod ba siya dahil lasing siya at aksidenteng nahulog? At ito ay tumutukoy sa circumstantial evidence. O lasing ba siya at nalunod dahil may taong may balak na saktan siya? At naging madali lang ang pagkalunod dahil malapit sa malaking anyong tubig. Madilim pa. Nalilito siya sa sitwasyong ito. Nilagyan ba ng kung ano ang inumin niya at itinulak mula sa pantalan? Sino man sa atin na napunta sa tubig habang lumulubog ang araw o pag madilim na, mabilis kang malilito. Hindi pa rin namin maintindihan kasi may naririnig kaming iba-ibang kwento. Nasa pantalan daw siya, tabing dagat, may videography, minsang may kasama, minsang wala. oo. Lalo pang gumulo ang kaso dahil sa mga sirkumstansyang ito. At alam mo, baka na misinterpret lang ulit pero umaasa ako na magkakaroon tayo ng linaw sa lahat ng bagay na ito. Ito ang kabuuan ng investigasyon. Hindi lang ito tungkol sa autopsy o toxicology. Lahat ng mga sirkumstansyal na impormasyon ay kasama. At ngayon, parang marami na tayong impormasyon na dumarating sa atin at hindi naman lahat ng impormasyon ito ay suportado mula sa pananaw ng investigasyon. May mga mamamahayag na nagsasabi ng kung ano-ano at nakarinig na tayo ng 2 o 3 iba't ibang uri ng mga senaryo na pinag-uusapan sa media, pati na rin sa banyagang press.
Gusto kong malaman ang totoong detalye at umaasa akong magkakaroon tayo ng malinaw na konklusyon. Oo, at kasi alam mo, mas maaga ngayong linggo, may lumabas na ulat mula sa isang pahayagan na nagsasabing posibleng may nangyaring foul play. Agaran nilang inalis ang posibilidad na yon bago pa makita ang katawan kung ano ang naging batayan ng ulat na yon. Ngayon, iniulat na mag-isa siyang naglalakad sa pantalan. Kaya mapapaisip ka kung bakit siya nahiwalay sa grupo. Nasa ibang bansa siya, at ang Barcelona ay isang lugar. Ibig kong sabihin, malamang makikita mo rin ang ibang estudyanteng Amerikano na nagbabakasyon sa spring break habang naglalakad ka sa kalsada. Ang Barcelona ay kilalang destinasyon ng mga nag-aaral sa ibang bansa at binibisita tuwing spring break. At sigurado ko na yung nightclub din, alam mo yon, hindi lang basta-basta, isa itong international na lungsod. Pero malamang, alam mo yon, parang pakiramdam mo ay parang nasa bahay ka rin sa ilang aspeto nito. Paano nga ba nangyayari na may isang taong nahiwalay sa grupo nila? Ano ang dahilan nito? At pagkatapos, ano ang masasabi mo sa katotohanan na nawala siya noong Martes? At pagkatapos ay natagpuan ng katawan niya sa isang pantalan sa Marina. Sa tingin ko, o sa isang lugar na sikat na bahagi ng Barcelona kung saan natagpuan ng katawan niya. Ano ang masasabi mo sa katotohanang inabot ng, ano ba yon? 70, 48, 72 oras bago natagpuan ng katawan sa isang lugar na mukhang maraming tao? O madalas at hindi para maging masyadong detalyado pero madalas kapag may nahulog sa tubig, lumulubog talaga ang katawan nila. Sige. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa katawan matapos ang kamatayan, muling lumilitaw ito. May mga ganong salik. Hindi rin naman ito matagal mula pagkamatay. Ang tinutukoy ko ay mula sa pananaw namin bilang forensic scientist. Ang isa pa, nasa parang protektadong lugar ito. Mukhang nasa isang tagong lugar ito, based sa nakikita ko. Pero kailangan mo pa ring harapin ang pagtaas at pagbaba ng tubig at naaapektuhan din yon. Kaya literal na pwede kang maglagay ng isang bagay halimbawa sa ibabaw dito kung saan inilalabas ang mga bagay mula sa daungan. Nakita ko na talagang nangyari ito. At pagkatapos may mga bagay na parang nananatili o natitira sa loob ng daungan, parang hindi ito gaanong naapektuhan ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Sa tingin ko, yun ay isang bagay na kailangan nilang tingnan. At yun din ang isang bagay na gagawin namin. Nagsimula ako ng karera sa New Orleans kung saan madalas naming inaaral ang pagtaas at pagbaba ng tubig at epekto nito sa kinaroroonan ng mga bangkay. Kapag pumunta ka sa ilalim ng tubig, lalo na kung may debris. Sa lugar na ito sa timog, makikita sa ilang malalaking lawa para sa libangan na may mga taong naipit sa debris sa ilalim ng tubig. Pwedeng tumaas ang tubig, makawala ang katawan at lumutang sa ibabaw. Alam mo, paano nga ba siya nakita? Sino ba talaga ang unang nakakita sa kanya? Anong oras at araw ito nangyari? At pagkatapos, mukhang magaling talaga ang dive team. Lumabas sila para gawin ang recovery. Makikita mo na lahat ay nagtutulungan. Talagang hinahanap nila siya. Hindi naman nila binaliwala ito kung ano pa man. Hindi. Ginagawa naman nila ang lahat para hanapin ang binatang ito. Pero lahat na nangyari pagkatapos noon. Alam mo, paano ito iintindihin ng kanilang mga forensic na profesional at pati na rin ng kanilang mga investigador ng pulisya? Sa tingin ko, ang lahat ng ebidensya at pangyayari ang mahalaga rito. Hindi ko iniisip na mawawala agad ito sa balita dahil sa lahat ng ingay na nalilika at sa dami ng mga kwento na kumakalat ngayon. Dapat may magpaliwanag at sa tingin ko, ang paglilinaw na ito, lalo na para sa pamilya, ay hindi tungkol sa akin o sa iyo. Tungkol ito sa pamilya at kung sino ang magtatanggol sa kanila dahil mahirap ang sitwasyon. Nawawala ang anak nila at hindi nila alam kung nasaan siya. At bigla na lang kahapon lang pumanaw na siya. Kaya sino ang magtatanggol para sa kanila sa banyagang bansa na ito? Sana may tumulong sa kanila. Oo, ako rin. At alam mo, hindi ko talaga alam ang tungkol sa siyensya gaya mo. Pero pakiramdam ko mula sa pananaw ng media relations, napakatahimik ng pulisya tungkol sa opisyal na pahayag. Kung gusto mong itago ang mga bagay, ayos lang. Sa US, magaling ang FBI kasi nagsasalita lang sila pag may lumalabas na impormasyon. Sa FBI, bihira kang makakita ng tagas ng impormasyon sa karamihan ng kaso. At dito, parang sa mga lokal na ulat ng media, kahit mula sa New York Times,
nandito nga sa harap ko. At ang linya ay nagsasabi ng parang ayon sa isang source, lahat ng palatandaan ay nagtuturo na may nangyaring foul play. O lahat ng palatandaan ay nagtuturo na ito ay isang aksidente. Kung hindi ka maglalabas ng pahayag, pero may mga tao kang naglalabas ng ganyang impormasyon sa media, nalilito ang mga tao. Kasi pag nakita nila, may isip nilang alam nila na aksidente ito. Bakit kaya? Ang dami pang magkakaibang ulat. Kaya minsan, malaki ang naitutulong ng mga press conference. O sige, Kailangan kong sabihin, ayaw kong laging bumalik kay Natalie Holloway, pero may ibang kasong katulad nito. Isa sa mga hamon dito, gaya ng nabanggit mo, ay ang pagiging destinasyon ng Barcelona, tama? Oo, may universidad at iba pa dito, pero ano nga bang bumubuhay sa kanila? Turismo ito. syempre. At kaya naman, anumang bagay na makakasira sa imahe ng industriyang yan, hindi nila papayagan. Ayaw nilang magpakita ng masamang imahe ng kanilang lugar. Alam mo, madali lang sanang sisihin ang biktima sa tingin ko o hindi ilahad ang lahat ng impormasyon para maintindihan ng lahat ng mga nangyayari. Hindi nila pag-uusapan doon kung ilan ang mga mandurukot sa lugar nila. Hindi nila tatalakayin kung paano pinupuntirya ng mga kriminal ang mga Amerikano at dayuhan doon dahil kapansin-pansin tayo. Sige, kapag dumating tayo, iba ang pananamit natin. Siyempre, iba rin ang paraan ng pagsasalita natin. Kung may isang taong lasing, siguro estudyante sa kolehiyo, pupunta siya sa club, hindi ko alam, baka hindi rin siya umiinom ng alak, wala akong ideya. Pero malamang, alam mo na, baka uminom siya. Kung naglalakad ka sa bangketa, magiging madali kang target para sa isang oportunista. Hindi nila pag-uusapan yon. Sige, kailangan din nating maintindihan ang perspektibong yon. Kaya umaasa ako na ang pamilya ni Jimmy ay paglalaban ng ating pambansang pamahalaan sa kasong ito. Oo, alam kong parang nanenermon ako tungkol sa media at pulis. Pero umaasa akong nabibigyan pa rin ng impormasyon ng pamilya. Oo, alam mo yon na meron silang impormasyon. Ibig kong sabihin, syempre tayong lahat sa publiko ay umaasa na makuha nila ang impormasyong yon. Pero pangalawa lang tayo. Malayong pangalawa sa kahalagahan na sila ang unang makaalam ng impormasyon. Tama. Tingnan natin kung paano tatakbo ang kaso. Talagang trahedya ito, alam mo. Pinakamasamang bangungot ng mga magulang. Na parang gas-gas na linyang sabihin sa ganitong mga sitwasyon. Pero sa tingin ko, talagang akma ito sa kasama ang palad para sa kwentong ito. Si Joseph Scott Morgan, host ng Body Bags, ay mapapanood na sa YouTube. Salamat sa pagsama sa amin sa Law and Crime. Walang anuman, Chris. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at panurin sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.